Morning guys, nandito tayo para sa ating new vlog, which is may assignment tayo. Ano kaya yun? Alam ko na. Magtatanim tayo ng munggo at magpe-ferment tayo ng cucumber. Bawal kasi maingay eh. May natutulog pa. So, tara, hugasan natin yung munggo. Ito yung munggo natin. Munggo, tapos yung cucumber. Okay. Ilagay na natin yung munggo. Ay, hugasan natin. So, ano kayo, Monday. Tapos, kailangan namin to ng Thursday. Diba? So, mathematically speaking, 3 days. May halos 3.5 days kami para gawin or mapatubo to. May nga po 3 days eh. 2 days lang. Kaya to eh. Ito yung unang step na ginagawa. Nakita ko sa YouTube na kailangan hugasan. Tsaka ihiwalay mo yung mga sirang munggo. Ayan, katulad yan. I-drain mo yan. Munggo. Ayun o. Nakikita nyo ba yan? Mga ganyan. Ayun o. Mga sira. Kailangan tanggalin yan. Kasi wala lang. Para malinis. Ngayon, at nahugasan natin siya. I-drain na natin at nahiwalay naman na natin yung mga munggo na dapat ihiwalay. So, mag-improvise tayo ng drainer kasi isang kamay lang gamit ko. So, na-drain na natin yung munggo natin. Ngayon naman, ilipat natin siya sa maliit na container. Kung may mangkok kayo, magmangkok na lang kayo. At need natin ibabad to for 6 hours. So, a quarter of a day. Isang quarter ng buong araw para sabi sa YouTube lumambot. Lumambot daw yung munggo. So, let's do it. Babal muna natin for 6 hours. So, anong oras na? Nasa 7 AM na yata. So, babal. Titigan na lang. Ang gagawin sunod? Fermented cucumber. Masarap kaya to? Ano ko lang din gagawin to. So, need natin siya ibabad ng ilang araw. So, kuhain na natin. Sibuyas, bawang. Sa sibuyas, sakat na gusto nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero ang cut ko sa sibuyas, yung ginagawa nila Ninong Ray. Yung may maraming hati. Yung dice. Dice ba tawag doon? Di ba alam? Kasi yung ano siya, pinipira. Kita naman sa video, di ba? Nagawa ko.
Mamaya ako babalikan yung munggo. Alas 3 pa, Diyos ko. For sure naman tumubo. Kasi kailangan lang. Consistent na nadidiligan siya for na may interval ng 4 to 5 hours. Tsaka pala, alam nyo ba't naiiyak kayo sa sibuyas? Alam nyo kung bakit? Kasalanan ng kutsilyo nyo yun. The more na mapurol yung kutsilyo at ginagamit nyo sa sibuyas, nakakaiyak. Kasi nagre-release ng somewhat parang coping mechanism ng isang sibuyas. Kaya nakakaiyak. Katulad nito, hindi ako naiiyak sa sibuyas kasi matalim yung kampit namin. Matalim yung kutsilyo. Ayan. Ayan. Kita nyo naman ba? Guys na siya. Lipat natin ngayon dito sa Tupperware. Tupperware na di pwedeng mawala sa bahay. Pag nawala sa bahay, hahanapin. Ngayon naman may bawang. Sige, huwag ka magpakuha. Joke lang. Mas mabawang, mas masarap. Alam mo yung ano, yung natural spiciness tsaka ng sweetness na isang ganito, isang gulay. Tabi muna natin yan. Like katulad ng onions, kapag niluto mo siya sa mainang apoy, nagka-caramelize siya. Diba? Ito naman bawang. Masarap sa sinangag. Nagbibigay siya ng pasarap. Ang bango kayo ng bawang pag niluluto. Kaya mahilig ako sa bawang. Against the light kasi ako, boss eh. Hirap eh. Fermented cucumber. Di ba ang Tagalog, ang Tagalog ng fermented is buro? May nakita kasi ako ibang version na ito. Asin lang. Pero, gaya na sabi ni ma'am, suka. Eh di suka gawin natin. Hindi naman kikibo yan eh. Tingin ko haba ng video na to ah. Haba ng edit ko ah. Ngayon, makita nyo naman. Diba? Durog siya. So, gawin natin is small pieces. Kung gusto niyo yung suka na pang ano, pang tindahan, edi gamit kayo ng ano, food processor. Pag wala kayong food processor, may pare-pares kayo mahirapan magandito. Siyempre, pinuhin mo kung gusto mo. Pero okay na ako dito. Hindi masyadong maliit, hindi masyadong malaki. Sakto lang. Pang fried rice. Mas katulad ng gawin kanina, lagay ulit. Meron na tayo. Sibuyas bawang. Ngayon naman, iniisip ko kung ano nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung paminta.
babalik, bumili ako ng paminta. Oh, nasa pack. Nasa pack. Okay. Gagawin. Oh, bagsak sa cellphone ko, hayop. Di ba? Ang bait, bagsak cellphone ko. Tapos, ano nga pala? Gusto ko sana may sili. Kasi, mahal ang sili. Wala sa tindahan, ayaw nila bumili. Mahal daw. Okay lang. Yung sili, diskarte na natin yan. So, ngayon, kaya naman, lagyan natin ng suka. Parang konti na suka, no? Sakto na ba yan? Bababad naman natin ito, diba? Kaya na yan. Tapos, paminta natin. Ang asim. Paminta natin. Budbud natin siya dito sa ating lalagyanan. Bahala ko sa dami ng pamintang gusto nyo hanggat di kayo nababahin. Kung anong gusto nyo, pasalualuin nyo lang. Yung gusto ko medyo madami. Tapos asukal. Sa suka naman na ginagawa nyo kung gusto nyo mas matamis, damihan nyo asukal, di ba? Pero gusto ko sakto lang. Pambalanse lang, di ba? Ang gamit ko is brown sugar. Siyempre, gamit tayo Mr. Elevate, si asin. Para mag-elevate yung lasa niya. Ito, optional lang. Betchin. Pero kontihan ko lang. Baka yung tumikim na ito mamatay. Joke lang. Baka mahimatay pala. Natalsikan talaga yung cellphone ko ng suka ba. Ngayon at may ganito na. Pero kung ayaw nyo naman masyadong ano yung suka nyo, matapang, lagyan nyo ng konting tubig pang balance lang. Nalagyan ko ng konting tubig kasi ang tapang ng akin. Hindi lang. Ngayon, may konting tubig siya. Ganito naman talaga ginagawa. Pang balance lang. Ngayon, gawa na siya. Ito na siya. Diba? Sayang lang talaga, walang sili. Bawi na lang sa paminta talaga. Yan, set aside muna natin yan. Yan ay here we go sa main character ng tao, pipino. So, depende na sa cut nyo kung anong gusto ng cut sa pipino nyo, kung manipis, kung makapal, bahala kayo sa buhay nyo. Pero mas madali, cut in half. Tsaka pala, wash your hands wash your fingers. Hapak siya. Now, hatiin na natin siya. Set aside natin siya. Hatiin natin siya sa cut na gusto natin. Tapos na yung first batch natin. Ganito kakapal. Diba? Ganito siya kakapal. May nakita pa ako sa internet na ginagawa nila ay binababad nila sa malamig na tubig yung cucumber. Which is, it makes sense. Kasi masarap nga naman ang malutong na cucumber. Diba? Sino man naman ayaw ng malutong na cucumber, diba? Next batch.
Nalaglag yung nalaglag yung sa pipino. Ayop. Tapos na. Second batch. Sa galag umulong. Tapos na. Second batch. Tikman mo. Kung masarap. Hot na. Matubig. Kasi nabasang ko dito ko. Hot na ba? Tapos na. Ano? Lalo na kadali mag-ferment. Siyempre, papakita pa yung finished product, diba? Basahin nyo muna sa suka para mag-sink in sa kanya mga yung mga acid sa pinaggagawa natin dito. Yung lasa ng sibuyas, ng kamatis. Kamatis pa dito, wala, diba? Suka. Tapos kung bitin pa kayo sa ano, tikman nyo din yung suka nyo. Paano lasa? Titikman ko. Pero konti lang. Ayun, konti lang. Palo! Ganitong suka hinahanap ko. Sarap. Ayun lang guys, kita nyo. Fermented cucumber. Cucumber that needs by any driver. Yeah! Rhyming! Yun lang. Tapos mamaya, after 6 hours, 3 PM, balikan natin yung mongoloid natin. Ha? Para mailipat na natin siya strainer na pagtataniman natin sa kanya. So, yun lang. Bye guys! Yan, after many hours like, sabi ko 6 hours ko lang bababa, diba? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 9 hours. 9 hours na nakababad yung munggo natin. Which is, okay naman na siya. Pakita natin. Munggo na binaban natin for 9 hours na malambot na siya. Ayun no. Yung mga nabibiyak na, may nabibiyak sa gitna. So, nag-i-start na siyang may iba na papakita na. So, ano need natin gawin is i-drain lang muna natin siya. Ngayon, i-drain lang natin yung tubig. Then, pagka na-drain is salin na natin sa may paglalagyan natin. Yan siya. Ngayon na sala na natin ay handa na natin yung paglalagyan niya. So, ang napili kong lalagyanan niya ay ito. Araneta. You know araneta? Araneta ay yung tawag namin sa pantakip ng ulam para iwas pusa. So, kailangan natin. Ngayon, meron na tayo. Kayo mag-alala na hugasan ko na ito hapon, pero hindi ko na pinakita. Kasi syempre, hugas lang naman. Pakita ko pa sa inyo. Diba? Then, kunin na natin yung tissue. Well, ito. Yung tissue na gagamitin natin. Pang cover dun sa baba at sa taas. So, kuha na tayo mga tissue. Guys, ngayon at kuha tayo tissue. Kita nyo naman, nagpalit na ako ng damit ba? Siyempre, trabaho ako, wala akong maligo, no? Kita nyo yung tissue. So, lagay na natin siya. Dito.
Kung ilang layer gusto nyo, kayo bahala. Basta kailangan lang naman ma-accommodate lahat ng munggo na binabad natin. Kaya, tsaka ano yan, pagkatapos yan, didiligan pa natin, tapos tatakpan natin. Ang pagtatakip natin dito is damit. Bango ng tissue na to. Yan. Ngayon, na-cover na natin siya, which is ito. Hindi siya kita pa siya. Yan. Cover na siya. So, ano pa gagawin natin? Ilagay na natin ang munggo. Yung susobra naman, ay may susobra pa dito kasi ano bang gagawin luto ko dito? Siyempre, bukod sa lumpia na kinakain sa lugaw at inuulam, isa sa pinaka-favorite ko is toge. Kasi ginisang toge na masarap sa mainit na kanin. So, after nyan, nailagay na natin siya, which is, makikita nyo, kaya, takpan na natin. Yeah. Takpan na natin siya. Siyempre, para mag-moist. Para mag-protecta. Kasi kailangan protected siya ng hindi siya na dapat walang makakapasok na liwanag sa kanya. Sabi sa YouTube yun gawin ko, diba? So, ito na, cover na natin as much as possible yung mga niya. Yan. Ngayon at na-cover na natin with ito. Kita ba? Yan. So, babasahin natin yung towel ng paunti-unti. Hindi biglaan kasi most parts naman ay na-cover na natin. So, okay na to. It is, yung ganito siya. May kita yan. So, let's wait a few days or tingnan natin bukas bago pumasok. Or, pagising na umaga bukas kasi mas papasok bukas. Tuesday, if ever na hindi mag-suspend is 10:30. So, tingnan natin siya ng mga bandang 7 AM bukas. So, tara. Takpan na natin to ng lumang damit. Lumang damit or tela na gusto, bahala kayo sa buhay niyo. So, isa to, pinaglumaan kong damit. So, itatakip na natin siya para syempre tumubo na siya. Kailangan kasi hindi siya nararagyan ng liwanag. Diba? So, that's the rules ng pagmumunggo daw. Or pagpapalaki ng toge. In a simplest way.
So let's cover it all. Okay naman to kasi room temperature naman, so pwede naman natin siya isang tabi na lang sa isang gilid. Hindi naman siguro siya matutumba. So which is, ito na siya. Ito na siya. Yan siya. Yan. Siya na yan. Hintay na lang tayo ng ilang araw. Or update na lang bukas kung ano nangyayari sa kanya. So, bye bye. Bukas na lang ulit. Kakauwi lang natin galing trabaho. So, check upin lang natin yung toge natin at titingnan natin kung kamusta na siya. So, ito na siya. Kakauwi ko lang work tapos diniligan ko ulit. Baka tumubo pa bukas eh. Pero ito na siya. Sheesh. Diba? Ang laki na ng tubo. Pwede na harvestin bukas yan. No? Kita-kits bukas. After 3 days, ito na. Okay na. Toge na siya. Sheesh! Sheesh! No, 3 days, after 3 days toge na siya to. Tapos ano na gagawin? Luluto na to. No, pasok ko alas 12. Di ba ginaganto to? Alas 12. So kailangan ko nang prepare anong oras ba? 7, mag-alas 8. So go na. Ito, makita niyo naman kung ano yung ginawa ko. Nag-mise en place ako. Ano yung mise en place? Siyempre yung mise en place, pag-aayos ng mga ingredients ng ayos. Kumbaga, hindi mo siya paghahalo-haluin. So, siya separate mo siya. Kasi itong toge natin, harvest na natin din yan. Pero, bago muna yan, prepare muna natin yung mga ingredients, syempre. Para dire-diretso na lang tayo. Para last na yung pag-harvest ng toge, diretso luto na tayo. Makikita nyo naman na ayos na. Ay, mali pa pala. Hindi pa pala nakakatsong karas. Many minutes. Ito na siya. Oh, shoot. Napakasarap. Ginisang toge.